syndicated estafa po, na mga non-bailable din, and therefore habang linilitis ay nakakulong. Okay, yung isang napakalaking insidente o masasabi nating krimen na naganap habang kayo Secretary of Justice, yung Mama Sapano, no? Yes. Tinatawag na massacre or encounter. No? Bakit wala pa nakakasuhan hanggang ngayon? Nag-preliminary investigation muna po doon kasi syempre ho, dumadaan muna yan sa tamang proseso. Hindi naman ho yan ganun kadali. Dapat dumadaan sa tamang proseso. So may mga inimbestigahan nga ho yung NBI, nag-recommend yung NBI ng 90 or so respondents, yung mga MILF, BIFF, mga private armed groups. So dumaan sa proseso. Ang pagkakaalam ko po, submitted na for decision or resolution yung preliminary investigation. So in a matter of a few weeks siguro, we can expect kung ano ang resolution ng handling prosecutors. Ito ba ay itutuloy sa korte na kukuha ng mga warrants of arrest against the respondents. Okay, nabanggit niyo yung Department of Justice report. Nagkaroon din ng Senate Committee report na nagsasabi na yung ultimately responsible doon sa Mama Sapano, yung Pangulo. Kayo ba sumasang-ayon doon? Ano bang pananaw niyo dyan na siya ay ultimately responsible doon? Alam niyo, we have to distinguish between yung parang accountability or owning up for the responsibility of what happened. And yung, si Pangulong Pinoy ho, tinanggap na naman niya yun early on na as the President talagang he's responsible more or less for what happened. Pero yung iba ho yung owning up for the responsibility as the Chief Executive, doon naman sa sinasabing kakasuhan daw ang Pangulo. Wala po akong nakikitang basehan o pwedeng basehan para filean siya ng kaso, lalo na ng criminal case. Kasi na-explain naman niya ho yun, na yung kanyang mga naging desisyon o yung kanyang aksyon on that day was on the basis of kung ano yung mga report sa kanya nung dating PNP Director General si Alan Purisima and sina Peñas, and Peñas in turn yung report siguro o pinaparating kay former Director General Purisima. So hindi kasi nila talaga binigay na yung buong picture nung nangyayari on that day para maging basehan din ng Pangulo para makapagbigay siya ng tamang instruction or tamang guidance. So saying na criminally or even administratively liable ang Pangulo ay ibang usapin po yan, ibang usapan po yan. Hindi po ako sumasang-ayon na responsible po siya dyan as Commander-in-Chief. Lalo na ang position ko po kapag when it comes to PNP, yung doctrine of command responsibility, hindi ho covered ng ang Pangulo dyan sa doktrina na yan, yung chain of command ay hindi po covered ang Pangulo. Okay, connected to this, may mga nagsasabi na medyo selective yung justice ng administrasyong ito. Yung mga kaalyado raw ninyo ay hindi masyadong hinahabol at yung mga napapakulong o yung mga hinahabol ay mga kalaban ng hindi po totoo partido. Yan. Hindi po totoo yan. Madalas hong iba to sa akin yung akusasyon na yan and madalas ko rin hong ine-explain yan. May examples kayo ng mga allies na kinasuhan? Opo, naka-3 batches na po yung DOJ NBI na pinadala sa Ombudsman. At yung first and second batches nga ho, nakapasa na sa Ombudsman at na-i-file na sa Sandigan Bayan. Meron ilan-ilan ho doon. You know, if just to cite certain examples, former Customs Commissioner Biazon, and then yung TESDA, Director General na senatoriable na rin po ngayon, si Joel. Now, but pwede, ang gusto ko pong ipaliwanag dito is that kami naman ho kasi sa DOJ NBI noon, nung nag-iimbestiga kami, wala naman ho kami pakialam kung ano ang mga political color ng mga nasasangkot. Ang tanging basihan lang ho namin nung nag-iimbestiga kami, bago namin ipadala sa Ombudsman, ay yung kung merong sapat na ebidensya. So, it just so happened na karamihan siguro hindi kaalyado. Hindi po namin kasalanan yun. Okay, so it was coincidental. Coincidence. Yeah. Okay, naging chair din kayo ng Commission on Human Rights. Doon sa issue naman ng accountability, sa palagay ninyo, dapat ba humingi ng paumanhin si Senador Bongbong Marcos kaugnay sa mga paglabag ng mga karapatang pantao nung panahon ng kanyang ama, nung martial law? Kailangan kilalanin yung mga naging kalabisan na noon sa martial law. Malinaw naman ho yan sa ating history kung ano ang mga nagawa, kung ano ang mga pang-aabuso, lalo na sa human rights, lalo na sa mga extrajudicial killings, torture, and forced disappearance. Recorded cases po yan. Now,
pwedeng sasabihin, hindi naman ho yan, wala akong personal na ano dyan. Pero dapat i-admit nila yan publicly, acknowledge nila publicly yung mga kalabisan. At they can, why not? Kailangan, when you acknowledge something that is wrong, then pwede naman, ang susunod dyan ay paumanhin. So we're still far from closure. Yes. Okay, nagkaroon kayo ng medyo public spat with Iglesia ni Cristo. No? Sila ba'y sinusuyo nyo ngayon? Dahil siyempre, nangangampanya kayo. Ano bang relasyon nyo ngayon sa INC? Bilang kandidato po, sinusuyo ko ang pwedeng suyuin. I offer myself to everyone, to all groups, to all sectors na sa tingin ko ay pwedeng maniwala sa akin, pwede akong suportahan. Now, pero when we say suyo, na I'll go out of my way and then go to them and then talk to them, hindi ko pa ho yan ginagawa. Kasi syempre titingnan ko na muna ho yan. Yung baka ayaw naman nila po siguro akong kausapin. I really do not know. Now, meron din mga nagme-make ng effort na tinatanong nila ako yung mga naging basehan din ng aking mga naging action. And I welcome that because na-explain ko naman ho sa kanila kung bakit na sinasabi ko naman po sa kanila na that was part of my job, na ministerial po ng DOJ, ministerial na trabaho ng DOJ, na tanggapin at padaanin sa tamang proseso ang lahat ng mga reklamo na fina-file sa amin. And so I think by now, I'd like to believe na naintindihan na ho yan ng liderato ng iglesia. Okay, kapag kayo mahalal, ano bang unang panukala ang inyong ihahain? Sa justice system ho, particularly criminal justice system, hindi ko po pwedeng masabi ngayon ano yung pinaka-bill, specific bill na isusulong ko. Kasi gusto ko na muna ho talagang pag-aralan lahat. Yung mga nakasalang na ngayon, yung mga hindi pa pumapasa, yung mga batas na noon, ano pa ba? Kasi hindi pwedeng file ka lang ng file ng bill. Tapos meron na pala dati o na hindi na naman kailangan o kailangan lang naman ng certain amendments, etc. But the criminal justice system, kung paano po ang agaran na pagpapanagot sa mga may kasalanan sa batas. Kasi nga ho, tama yung observation na mabagal ho ang usad ng hustisya sa atin. And then kailangan ho palakasin yung criminal investigation process ho natin. Paano natin magiging simple, mas simple yan. And paano magkakaroon ng magandang ugnayan ang mga investigador at mga prosecutor pagdating sa case build-up para mas malakas ang mga kaso na ifa-file sa korte. Okay, anong pananaw nyo sa death penalty, for or against? Against. I've always been against and I don't think I will change my mind. I will never change my position. Hindi po yan ang solusyon. Same-sex marriage? Hindi pa ho sa ngayon, but I'm open to certain proposals about recognizing civil unions, yung mga epekto, mga consequences ng mga living together, same-sex. Pero hindi pa napapanahon. Hindi Divorce? pa napapanahon. Kailangan na rin po siguro yan. Pero yung mga tama lang na mga grounds at dumadaan sa tamang proseso. Tayo na lang ho ang natitirang bansa na walang divorce. Ang Bangsamoro Basic Law? Dapat ho. Wala naman ho tayong alternatibo. Meron ho ba? Palagi nga ho sinasabi ng ating Pangulo, meron ba tayong alternative? We are all for profiting, or we are all for experiencing the profits of peace, but we cannot be suffering from the costs of war. You have a pressure-filled, busy life, but anong ginagawa niyo for fun? Naku, meron ho akong ilan-ilan ng mga stress busters, katulad ng nagluluto, mga aso, marami po akong aso. Aso, nagluluto. Nagluluto, pumupunta sa palengke, kumakanta, sumasayaw. Yan ho ang mga stress busters ko. Naglo-long distance driving, shooting. Although ngayon, wala po akong baril dahil wala po akong gun ban exemption. Saka COMELEC gun ban. Okay, maraming salamat po, dating Justice Secretary Laila De Lima. Maraming salamat din, Howie. Thank you very much for having me. Susunod, kuha ng solar eclipse mula sa kalawakan mismo, silipin. At malalaking tipak ng yelo sa pamosong white giant sa Argentina sa South America. Gumuho! Yan ang ibang balita at informasyon sa pagbabalik ng News to Go.